Aniya na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisdak karong Miyerkules. 154 ka mga cellphone nga gikawat atol sa Sinulog 2026 sa Cebu City na bawi sa kapulisan. 20 ka mga sakyanan nga nagpataka og park kilid sa karsada sa Talisay gipangklam sa City Toda. Mga eskwelahan nga maagian sa rota sa ASEAN Tourism Forum posibleng isuspenso ang klase. Ug mga batan-on sa Leyte, gihimong kalingawan ang skimboarding taliwa sa uwan. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Maayong hapon, ako si Cecil Kibod Castro. Nabawi sa kapulisan sa Dakbayan sa Subo ang mukapin sa 150 ka mga mahalong cellphone gikan sa usa ka cell shop nga giingong bagsakan sa mga kinuha nga cellphone. Sayrantang detalye sa report ni Alan Domingo. Gisulod sa kapulisan ang usa ka cell shop sa Maydan, Leon Kilat, dihang nakumpirmar nila nga naa didto gidala ang mga nawagtang nga cellphone. Base usab kini sa gipadangat nga reklamo sa usa ka babaheng estudyante kinsa nawala ang iyahang iOS 15 nga cellphone atol sa Sinulog. Na-trace niya ang nahimutangan sa cellphone pinaagi sa special feature sa iyang unit ug natumbok ang dapit nga mausay nagtultol sa mga otoridad. Positive ang resulta, di nabawi ang cellphone sa dalaga. Gikumpirma sa barangay official sa Pahina Sentral nga daghan kaayo sila og nadawat nga reklamo sa pagpanguot og cellphone ilabi na sa mga kalihukan sa Sinulog. Thankful kay tanan jud as in kay gigasab-an ako tibok na akong pamilya kay danghan ko kay kog naong. iPhone 15. Sunod-sunod na magud ang reklamo sa barangay. Daghang mga iPhone na wala, especially sa pagsinulog. So sila si Sir Elanan, salamat na niya. Nangusog yun sila niya. Kasagaran yun itudlo sa tracking kaning dapita. Ato sa operasyon, adunay nadakpan sa mga otoridad nga nadambigit sa modus. Nasayran nga 95% sa mga nabawi nga cellphone, mga iOS model. Gidala kini sa buhatan sa Cebu City Police Office, diin gilatag aron mailhan ang mga nanag-iya sa butang. Mga kapuso, kini ang mga cellphone nga na-recover sa ato ang kapulisan sa Dakbayan atol sa ilang operation. So gilatag ni more than 100 cellphones ang gilatag karon dinhi unya open ni alang sa identification sa mga tag-iya nga nangawagtangan og cellphone atol sa sinulog or even pre-sinulog activities. Kini perting pagkadaghan ng cellphone nga nagpaabot sa mga tag-iya nga maklaim nila. Midag sa mga tao nga nangawad-an og cellphone diin kadaghanan kanina atol sa mga kalihukan sa Sinulog. Kining lalaki nagkantidad og 87,000 pesos ang iyang cellphone kinsa dako kaayo og pasalamat sa kapulisan nga nagkuha na niya og balik ang iyang butang. Mili ko og Sinulog shirts. Then gidasmagan ko mga 3 to 4 persons. Naibong ko after ato ni kalit kagana kong bulsa. Yan nawala na dayon. Kining usa nakaginhawa diin nabawi ang cellphone kay naa didto ang iyang e-wallet ug ang transaksyon sa iyang gitrabahoan nga establishmento. Pag abot na ko sa McVinte, wala na ako masakpan akong cellphone pag anad. Lalo morning pansang gisuot niya, lalo mo nigbulis ba. Wa ko bantay nakuha siya. Giklaro ni Police Colonel George Ilanan ang OIC Director sa Cebu City Police Office nga kauban nila ang mga abogado sa Business Permit and Licensing Office kon BPLO sa operasyon tungod kay nasutaw usab nila nga walay business permit ang cell shop og nalambigit usab kini sa illegal nga kalihukan. Pagkahuman yun sa Sinulog, ang akong yung unang instruction ko, nakahinumdom mo, crime prevention man ta, pero after, kung di ko na ito mapugnan ng krimen, ato yung ikuha na ito, 100% masolve yun kung naang yung mahitabo. Giimbestigahan na sa kapulisan ang tag-iya sa cell shop kinsa gawa sa kalapasan sa anti-fencing law. Posibleng mag-atubang pa kini og laing mga kaso. Nasayran sa mga otoridad nga gipamaligya lang sa mga kawatan ug tag 5,000 pesos ang ilang mga makuha nga cellphone. Kaganayang buntag, aduna nay kapin sa 50 ka mga cellphone ang naila sa mga biktima. Dili ni siya ingon nga claim dayon. Kuan sila affidavit sa kay part of our kuan sa naghago ta nga mo manakop, naghago ta makuha ilang cellphone. Amo sa silang gihangyo nga mo file ta og kaso. Total ibalik na mangyapon ilang cellphone. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.
Giklaman og naisyuhan og citation ticket ang 20 ka mga sakyanan nga nagpataka og parking sa pipila ka mga dalan sa Talisay City. Atong sayran ang dugang detalye sa live report ni Fem Dumabo. Fem? Ses, kinitungod matod pa sa City Toda nga sa ilahang subling striktong pag-implementar sa road clearing operation pagsunod sa kamanduan sa DILG. Musod sa usa ka semana na nilang subling gipatuman sa City Toda, lakip na sab sa barangay ug subang departamento sa Talisay City Hall. Random ug matag adlaw ang pagpaygayon sa road clearing operation sa City Toda sa nagkadiyang dapit sa Talisay City. Ganihang buntag ilang gisubay ang National Highway sa utlanan sa barangay Tabunok ug Lagtang nga sagad ireklamo tungod sa daghang sakyanan nga i-parking daplin sedan ug huot ang trapiko. Gawas sa mga sakyanan, gisita usab ang mga e-bike driver kung may ID o rehistro ba. Apan kining usa ka e-bike driver gisakmitan sa iyang e-bike kay way ID ug nagtsinelas lang nga napakyas pagsunod sa tamang bihis. Ang ID sa mga e-bike driver ang nagsilbi nga ilang lisensya ug makuha nila kini kung makapaubos og seminar. Nagtrabaho pa ko sa mong balay sa mong busy kay ko sa kung Na-damage sa mga atong pag-before. oh. Ingot lang nga manakop sila ko ano niya. Yung sila bachiti. Giningot lang nga magsapatos jud pero ako wala jud masulod sapatos jud. Ug kasunis. Pero ilam jud lang patakaran nga dapo daw. Wate may Nasitaw usab kining linya sa mga e-bike kay gihimo nilang terminal ang daplin sedan. Matod sa ilang tigpamaaba nga nihangyo na sila sa City Toda. Ang hatagan lang una og higayon nga himuong terminal ang lugar. Samtang nangita pa sila og luna nga mamahimong magsilbi nilang terminal. Naka-istorya na mo sa mga traffic enforcers, sir? Oh, Unsa inyong mga nasaputan, sir? di pwede parking dire sa diha. Nga. No, ano mo diri, sir? Wala pa may kuha mga tama pa dito ron. Amig huwat. Black car rin, badlong rin portion. Black car sa ni. Kining linya usab sa mga tricycle daplin sedan, mipasabot ang driver nga naghuwat sila nga makasud sa terminal sa Tabunok Public Market kay puno-puno na. Ilang gipasalig nga dili sila mag-double parking aron dili makabalda sa trapiko. Naigatang na kuhan kaning dana. Pero reklamo man ang mga tag-iya sa to. Mabitan mi mangayo mi og kanang asa dun mi dapit. Sa City Toda, asa among parkinganan. Nya wa pa man sila update na asa mi ibutang. Wala ra hinoy naklaman nga sakyanan ganihang buntag kay kun si tahon mohawa raw sab dayon. Mato ni Joy Tumulak nga sukad sa miaging semana, 20 na kasakyanan ang ilang naklaman. Lagtang kining Toledo Wharf Road, kining San Isidro, dunay uban diri dapit sa may Bacalso Avenue, labi na gid diri sa may Mananga, unya diri po dapit sa may Bulacau, unya diri pod sud mismo sa City Hall. Sa ato magong ordinance is bawal sad ang overnight parking dinisod sa City Hall. So manang atong gibuhat pinagi sa pag-abag pod sa mga sakop sa Civil Security Unit, kutob sa mga sakyanan nga nagparking, gipapitlan ng una og mga notice. Sud sa mga 3 ngadto 5 ka adlaw, kutob sa mga nagpabilin, mautoy among gipang-clamp. Samtang dulaan sa 30 ka mga mamaligyaay sa daplin sedan sa Tabunok ang nisibog o nipapahawag yun. Human sila gitagbo ni Tumulak ang hepe sa City Toda sa niaging semana. Gipasabot ni Tumulak nga gihimo usab ang road clearing tungod sa pagsaka sa gidaghanon sa mga disgrasya nga may nakalas. Nakatala ang City Toda og 3,010 ka vehicular accidents sa 2025. Taas kini sa kapin 2,800 nga natala nga disgrasya sa tuig 2024. Tungod sa disgrasya. So daghan kay mga rason. So usa ana is ang kahagipot sa daan tungod sa mga obstruction. So managa usa ni sa akong mga rason ngano nga amo nang gi-implementar. Dugang ni Tumulak says nga nisaka ang gidaghanon kun nisaka ngadto sa 12 ang natalang nakalas sa disgrasya sa tuig 2025. Taas kini nga ihap ikumpara sa tuig 2024 nga nakatala sila og 7 ka mga nakalas tungod sa disgrasya. Says, Dagang salamat, Femari Dumabok. Mipatong sa Center Island ang usa ka container van sa North Reclamation Area habig sa barangay Mabolo sa Dakbayan sa Sugbo kaganihang udto. Sa off-cam interview sa driver sa container van, gipadayag ni ini nga na loose bearing ang iyang sakyanan, hinungdan nga nabasyo usab ang manubela ug wala na niya makontrol nga miliko ug mipatong ang van sa Center Island.
Maayo na lang kay walay naigo nga laing sakyanan dihang nitabok sa Picas Lane ang dong sa container van. Walay naigo sa paghitabo ug wala usab maunsa ang driver niini. Gitunan karon sa DepEd, Lapu-Lapu City Division ang pagkansilar sa klase sa mga tunghaan nga nahimutang sa ruta nga agian sa mga delegado sa ASEAN Tourism Forum sunod semana. Si Luan Mirundina sa report. Gikonpermar ni Lapu-Lapu City Assistant Schools Division Superintendent Dr. Ronald Ferrer nga nag-agad pa sila sa instructions gikan sa lokal nga kagamhanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu kay wa pa sila masayod sa rota nga subayon sa mga delegado sa ASEAN Tourism Forum. Karong hapon, nagpatawag og tigom ang LGU, uban ang DepEd, CTMS, DRRM ug City Tourism Office ug uban pang mga buhatan sa City Hall nga moabag sa preparasyon sa pagpahigayon sa ASEAN Tourism Forum sa Lapu-Lapu City sunod semana. If there are concerns on the traffic or the security perhaps of the delegates, then I think the schools division would probably recommend for the suspension of the face-to-face classes pero i-shift ra pa nato siya modular po aron what I'm left out. Gawa sa isyu sa trapiko, moabot usab sa 200 ka mga batang administrador nga mga taga Lapu-Lapu City ang lakip sa mopasundayag atol sa ipahigayong welcome dinner sa mga delegado karong Enero 28 sa Liberty Shrine sa Mactan. Tanawon sa namo ang general preparation of how we would complement with the preparation, and then from there diha na namo na i-recommend ko unsay angay. Will it be certain schools lang or we need to suspend face-to-face classes for the entire city? So depende siya. Wala pa usay abiso ang mga private schools kung may plano ba usab silang mukanselar og face-to-face classes sunod semana. Sa Enero 24 ug 25, mag-anam-anam na pagpangabot ang mga delegado sa ASEAN Tourism Forum. Kining mga lugar nga agian sa atong mga delegates atong nag-intensify ang kanang clearing operation labi na katong mga parkings, illegal parking sa kalsada niya magpuno sad ta og dugang mga tao labi na katong atong mga major intersection kung asa mo agi ang atong mga delegates. Apan gitataw sa pangu sa City Traffic Management System kon CTMS nga wala sila ipatumang road closure. Mandawi pa lang daan, kailangan makahibawan na may nga paingon na dire ang atong mga delegates para sa atong mga traffic enforcer para i-hold lang nato kadyot ang traffic din paglabay ibalik na lang sa dato. Hinuon atol sa welcome dinner nga ipahigayon sa Mactan Shrine. Adunay rerouting nga ipatuman sa mga sakyanan paingon og pagawa sa barangay Punta Engaño agi sa Mactan New Access Road. Ug aron masiguro ang kaluwas sa tanang motambong sa ASEAN Tourism Forum, nangandam na usab ang Regional Incident Management Team. Gani, may mga medical personnel na sa DOH-7 nga nisusi usab sa venue aron makita ang posibleng kabutangan sa mga ambulansya ug kun asa ang gitagana nga klinik. We wanted nga maka-access ang atong existing facility sa Lapu-Lapu City sa ilaha. So kay ato ning ibato ang atong makuha nga access sa atong overall nga incident command post. Sa habig sa kapulisan, gikonpermar ni Police Captain Edsel Petesio, Information Officer sa Lapu-Lapu City Police Office, nga adunay usa ka gatos ka mga personnel gikan sa Regional Mobile Force Battalion, Region 7, ang madugang sa ilang puwersa. Wa pay labot ni ini ang mga force multipliers ug ubang mga allied forces. So far ma'am, so good ang ato ang monitoring sa intel, wala tay na kuha or nasagat na mga report regarding sa mga dili maayo nga mga plano nila ma'am. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mirondina, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Gisusi sa Mandawi City LGU ang ilang mga posibleng opsyon kung asa gayud dadun ang mga basura sa dakbayan, taliwa ning pagkasira sa Binalyo Landfill. Ano ang report ni Nico Sereno? 65 million pesos kini ang garbage tipping fee nga tigbayaran sa Mandawi kada tuig para mahakot ang ilang mga basura sa mga private facilities. Apan tungod sa nahitabo sa Binalyo Landfill, nabag-o kini kay nakikontrata una ang syudad sa private hauler para moasikaso sa pagkakaron.
Apan mas mahal na unya ang mabayran, maong ni mando ang mayor sa istrikto nga waste segregation gikan pa sa kabalayan. Kani atong 3 months lang na contract with the hauler, maabot og mga 68. So, good, lisod good ba? Lisod kayo ni siya, ingnanin na cost. So, we want to cut cost, pero mutanaw sa ta o kaning long-term solution. Sa meeting tali sa mga barangay officials, usa kini sa gihisgutan nga gipaninguhang tumanon bisan sa mga tagbalay para kaminosan ang volume sa mga basurang mahakot ug malabay kay nabahig naman ug nalain depende sa klase. We incentivize katong mo follow gyud sa kanang strict segregation. Ato pa nang i-reconstruct. Na naman ko na ni-incentive sila before, pero atong i-reconstruct or we have to implement sanctions which we don't want to do. Samtang nakamiting na ni Uwano ang mayor ug mga opisyales sa lungsod sa Aluginsan. Mitanyag ang LGU para maoy disposal site sa mga basura sa Mandaue. Butang nga gitan-aw pasab sa syudad o gitimbang-timbang pa. Karong adlaw mi-inspeksyon usab ang mayor ug uban nga mga department heads sa waste to energy system nga gihimo sa Naga City. Kung mamahimo bang mapatuman usab kini sa Mandaue. Nag-invite mo sa ni Mayor Balchong among tan-awon kanilang waste to energy na plan dito sa Naga. And we're considering this as well. No, naman tayo area katong sa MGLP, ang ilang kinahanglan kuno dito mga 1.5 hectares man needed to put up a waste to energy na planta. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Gipaabot pa ang resulta sa autopsy sa patayng lawas sa 38 anyos nga babaeng masahista sa Lapu-Lapu City. Kinsa gikatahong namatay human giatake sa kasing-kasing. Apan nakitaan og mga bunog sa nagkadiyang bahin sa lawas. Samtang gikadismaya sa igsuon sa namatayng masahista ang pamahayag sa live-in partner ni ini nga nagsaysay nga sa wala pa kini makabsi sa kinabuhi, naglain na ang lawas sa 38 anyos nga si Lalaine Torimoca. Miangkon ang igsuon ni Lalaine nga adunay gimintin nga tambal sa hypertension si Lalaine, apan tungod kay kuhaon sa live-in partner ang kinitaan ni Lalaine, hinungdan nga dili kini makapalit og tambal. Base sa interview, nagsakit daw, nag-atake daw, muradog na stroke. Pag sa tong yang bernes ba to yang ingon. Kung nga nung wala niya dad-adid to sa ospital nga naglain ng ning lawas sa mong sukon. Wala pa tayo mahimong aksyon about anak mo. Kayo ang tayo mga witness gud din ma'am. Ako lang magpaabot rin ta sa result sa autopsy since katong may atong basihan ma'am sa pag-file og kaso. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Star-studded ug puno sa kalingawan ang dalit sa GMA Regional TV aton sa gipahigayong tulo ka mga back-to-back Kapuso Mall Show events sa milabayng weekend isip pagsilibrar sa Sinulog 2026. Ani ang report. Grande ang selebrasyon sa Fiesta Senior sa milabayng weekend tungod kay tulo ka mga jump pack Kapuso Mall Show events nga puno sa Kapuso stars ug sparkle artist gipasiugdahan sa GMA Regional TV para sa Kapuso fans. Isugdan kini sa pagbiyernes sa Ayala Mall Central Block diin si sparkle artist Sean Visagas ang migawa sa stage aron iharana ang mga Kapuso fans. Dayon si apoy sa dugo cast Larkin Castor. Mas nidasok pa ang mga tao diha migawa si sparkle star Althea Ablan. Og ang TikTok host nga si Allen Ansay nga sample pa sa iba't adang segment game sa iyang mga fans. Sobrang saya kasi first time ko makapag-celebrate ng Sinulog dito sa Cebu. So very thankful na na-invite kami kasama yan sila Allen. Very great, very fun. Ngayon ko lang na-experience yung Sinulog sa Cebu. Very glad na nakasama ako dito. Dagang salamat sa ating mga Cebuano dyan. Grabe ang energy nila. Ramdam na ramdam natin. At syempre, great way to start the Sinulog Festival, diba? Viva Pit Senyor! Sobra naming na-enjoy kasi talagang grabe yung energy nila. Talagang ang sarap mag-perform and sobrang welcoming talaga sila and sobrang na-enjoy namin yung mga pagkain dito. Padayon ang kasadya pag Sabado sa Ayala Center, Cebu kay present ang Casa Hit serya sa GMA Afternoon Prime nga hating kapatid nga sila si Cassie Ligaspi ug Vince Maristella nga nihalad pa og duet alang sa mga fans.
Game na game usab si Cheska Fausto sa iyang sing and dance number. Ayun, very, very special. And I love it. I love the crowd. I love the vibes. I love Cebu. Sobrang sarap lang talaga sa pakiramdam na grabe supporta nila sa amin sa mga cast sa show namin, sa Hating Kapatid. Kabisaya ko, dira. Nako, Diyos ko, Lord. Oh, I'm super happy to be with everybody of you. And of course, Cebu is such a special place in my heart. Daghang salamat kayo sa inyong tanan. Oy! Mas nahugyaw pa ang mga Subuanon dihang migawa sa mga bida sa bagong teleserye sa GMA Network ang House of Lies nga sila si Beauty Gonzalez, Mike Tan ug Martin Del Rosario. Sobrang saya and I'm happy to enjoy it with my two best friends. Sobrang saya, grabe. Talaga ba? Masaya ka? Nakakapagod pero sobrang enjoy, diba? Nakaka-overwhelm, di ba? Yung dami ng crowd. Masaya naman talaga yung crowd dito sa Cebu. Kaya maraming salamat po sa pag-iimbita sa amin dito. Sobra. Ug sa adlaw mismo sa Sinulog Grand Parade sa SM City, Cebu, personal nga ni bisita ang lead star sa giatangan nga teleserye sa Kapuso Network ang Never Say Die. Una miguwa si Kim De Leon nga gikagubtan sa mga tumatan-aw. Daghan sa mga fans ang mas gikilig diha migawas ang pambansang Ginoo nga si David Licauco. Ug mas nilanog pa ang syagit sa mga fans dihang ni-perform si Jillian Ward. Ang Never Say Die magsugod na karong February 2. Sobrang warm pala ng mga tao po dito. Ang sarap mag-perform para sa kanila. So I'm very happy and sana makabalik pa po ako ulit soon. I love Cebu. Diba? Hindi lang yung tao but also yung city. Honestly, sabi ko nga, kaya ko tumira dito. It's my first time here in Cebu actually. And maraming sabi sa akin maganda yung Cebu. And totoo nga. Thank you, GMA Regional TV! Viva Pit Senyor! Viva Pit Senyor! Woo! Viva Pit Senyor! Ako si Orchids Lapinkaw, Balitang Bisdak. Nanawagan ang konseho sa syudad sa Mandaue nga pahugdan pa ang seguridad palibot sa mga eskwelahan. Usa kini sa natuki atol sa regular nga sesyon sa Dakbayan kundiin nalakip ang kabahin sa nahitabo sa Banilad National High School nga may nahitabong lamok-lamok sa mga batan-on gawas lang gayud mismo sa eskwelahan. Gipapasar ang resolusyon nga nag-awhag sa deployment sa mga security personnel bisan sa gawas sa mga eskwelahan aron mamintinar ang kahapsay. Gikabalakan sa usa ka konsehal ang nahitabo maong misugyot siya niini pinaagi sa resolusyon. Nasa biya gyud ang tao nga maghunahunag dautan kay uy na ay police. Hopefully they'll be also visible. Gilibkas na sa Mandaue City LGU ang suspensyon sa pagtrabaho sa bagong City Hall Government Center. Hinumduman pipila ka buwan ang milabay, gipahunong sa syudad ang pagtrabaho sa bagong building nga gi-construct diha sa karaang CICC compound. Nasayran nga may gustong mahibaw-an ang bagong administrasyon ug nangayo pa usab og dugang mga dokumento. Apan gipahibaw sa syudad, gilibkas na kini ug mamahimo nang makaresume ang kontraktor sa pagtrabaho. Na-resolve na ang katong ilang mga kulang documents. Okay, meaning Gitagaan na sila, gi-lift na ang katong work stoppage order. Documents sa engineering. pero meaning makabalik sila. Maka-resume na silang trabaho. Hopefully karon. Gawas no na ang driver sa truck, diin nahulog ang duha ka mga propsmen sa sinulog contingent ug kawani sa Carcar City Government. Kagahapon, pasado 2:00 sa hapon, matud sa Talisay City Traffic Police, nakauli na si Emmanuel, 50 anyos, nga driver sa maong truck. Nagkasabot ra ang driver ug ang pamilya sa duha ka mga propsmen nga natagak gikan sa truck dihang nasangit ang gibantayan nilang prop sa nagyungyung nga wire sa telco. Samtang milabay ang truck sa daan sa Lawaan 3, Talisay City niadtong Enero 19. Usa sa duha ka mga biktima kritikal hangtod karon ug gibalhin na sa pribadong ospital. Giabaga sa Carcar City Government ang bayronon sa duha ka mga biktima sa Tambalanan. Nakuha na usab sa kagamhanan sa Dakbayan sa Carcar ang ilang truck. Mga kapuso, wala na'y direktang epekto ang bagyong Ada nga padayong nagpalayo karon sa kayutaan. Samtang padayong nagpasulabi ang hanging amihan nga mohatod sa mapanganurong panahon inubanan sa pag-uwan-uwan sa halapad nga mga lugar sa nasod.
Subay sa rainfall forecast sa Metro Weather, ubos ang kahigayunan nga uwanon ang Central Visayas ug Eastern Visayas. Apan ang ngayang mangandam gihapon sa posibleng pagpanugdog og kilat o kahaang kalit nga pagbuhos sa kusog nga uwan. Anaa gihapon ang kahigayunan nga uwanon ang ubang lugar sa nasod tungod gihapon sa localized thunderstorms. Subsob nga training sa kabarangayan ug ngadto sa mga sitio level sa Talisay City alang sa disaster response sugdan kini karong buwana. Matud sa chair sa Committee on Disaster Resiliency, Councilor Danny Caballero. Pipila ka mga kawani sa Talisay City Disaster Risk Reduction and Management Office ang ipaubos sa training aron sa pagpahinumdum sa mga talisaynon nga siguroon ang ilang kaluwasan. Inay ang ilang kabtangan panahon kung adunay katalagman. Kinumduman nga mitala og 7 ka mga tawo ang namatay ug 6 ang naangol tungod sa flash flood nga nahitabo sa pipila ka mga barangay sa Dakbayan sa Talisay atol sa pagkusukuso sa bagyong Tino ni adtong Nobyembre sa miaging tuig. Ilang gitinguha sa kagamhanan nga wala nay mahitabo pa nga susama. Importante kayo nga ang mga tao mutuman sa gyud sila. Kooperar sila kay ang city wa pa magkuwang sa mga pahimangno. Mo gusto na meron sa mga kinahanglan gyud nga i-train ginato ang atong mga volunteers kay daghan mo yung mga voluntaryo nga mo-appeal sa disaster kini. Aduna kabay tingog nga makapahingangha sa mga audience. Busa ka puso apil na sa The Clash Teens Auditions. Bukas kini para sa mga nag-edad ug 14 ngadto sa 19 anyos. Magpadala lang sa inyong audition video nga adunay usa ka Tagalog song ug usa ka English song with -1 and instrumental. Apan siguraduha nga wala kini vocal effects. Imo na kining tsansa nga mapaambit ang inyong talento sa dako nga entablado. Alang sa dugang detalye, mamahimo kamong mobisita sa The Clash Facebook page. Dili mapugngan ang kusog ug kadasig sa kabatan-unan sa gawas sa ilang mga panimay bisan pa sa ulan ug dulom nga kalingitan. Atong tan-aw ang sugilanon sa mga skim kids sa Leyte nga nagpadayon sa skim boarding bisan pa sa ulan. Ani ang report. Taliwa sa kusog nga pagulan ug mabasa nga dalan, gipakita sa mga kabatan-unang skim kids sa Leyte ang ilang kahimtang nga dili basta-basta mapugan ang paggamit og skimboard sa gawas sa ilang mga balay. Napuno sa kusog nga pahiyom ug talagsaong kahimtang sa mga batan-on nga mudagan sa baha ug malipayong mag-skimming samtang ang ulan naghulma sa ilang adrenaline. Bisan pa sa malisod nga panahon, ang espiritu sa komunidad ug ang gugma sa skimboarding mao gihapon ang nagpasiugda sa ilang pagpadayon sa sport. Madami kami sa grupo namin. Yung Skim Kids kasi binubuo ito ng barangay. Isang barangay, tapos may mga kaibigan din kami sa labas. Hindi lang ito ang naglalaro ng Skim Kids. Marami pang iba dito sa Tacloban. Ang skimboarding, usa ka dula din ang atleta mo gamit og mas lapad og nipis nga board aron mudagan og mulutaw sa ibabaw sa tubig. Ang mga skim kids sa Leyte nakadani og mga nananaw gikan sa lain-laing nga dapit sa probinsya uban sa mga pamilya ug barkada nga miduol aron mananaw og mubati sa kalingawan. Madalas naglalaro kami sa San Jose, Talisay Beach, dito pa rin sa Tacloban City. Kasi mas malapit ito sa lugar namin. Pero paminsan-minsan, dumadayo rin kami sa iba't ibang lugar. Katulad na lang ng Tanawan Leyte at saka Dulag Leyte. Safe! Ang skimboarding, dili lamang dula, kundi usa ka paagi sa pagpahayag sa kaugalingon sa kabatan-unan. Nagiusa ang mga batan-on sa pagkat-on o pagpalambo sa ilang kahanas. Ang uban nagtanaw og nagdasig, samtang ang uban nagpadayon sa practice bisan kapoy na. Bisan unsa pa ang panahon ug sa bisan asang lugar, mapabalay man o baybayon, nagpabilin ang kusog sa kabatan-unan sa Leyte. Usa ka pahinumdum nga ang tinuod nga determinasyon dili mapugngan sa panahon. Ako si Orchid Silapingkaw, Balitang Bisdak. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kinatibuk ang puwersa alang sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pag-alagad sa nasod. Maayong hapon mga kapuso.